Hello, Scorpio, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment kung nakaresonate po kayo. Thank you. So, first message po ninyo, we have Beaver Spirit, lay a solid foundation. And number six resonates with family and relationships. Kaya po pwede, no, na uh, po pwedeng related sa relationship, no, or sa pagpapamilya, yung gagawin ninyong paglay ng solid foundation. Maaari ng iba sa inyo rito is going to start a family. Baka ang iba sa inyo magpapakasal na, ang iba siguro magsisimula ng mag-anak, nagplano na, at nagkasundo na siguro kayo ng person mo na magsimula ng mag-anak. Or po pwede rin ang iba sa inyo rito is entering a new love and romantic relationship. Po pwede rin naman na magsisimula ng panibagong friendly relationship ang iba din sa inyo. No? So, good luck po. So, we have number 29, Giraffe Spirit, see the big picture. Okay? Importante ito, lalo-lalo na sa Scorpio na nahaharap sa isang importanteng pagdedesisyon. You know, na wag lang kayong magsettle or mag-rely sa kung ano lang yung nakikita ng inyong mga mata. Wag lang kayong magbase ng inyong desisyon sa kung ano lang yung nararating ng inyong mata. 'Di ba? Look at the bigger picture, no? Tignan ninyo, no? Tignan ninyo yung buong sitwasyon ninyo. Hindi lang yung kung ano lang ang nandiyan sa malapit sa inyo, yung titignan. Hindi lang yung kung ano lang ang sinasabi sa inyo ng mga tao sa paligid nyo, yun lang ang pagbabasehan ninyo. You know, you need to take an extra effort to look at your situation at the bigger lens. Para nang sa ganon, makikita mo yung truth ng inyong sitwasyon, makikita mo lahat, all four corners of your situation. Anong mga bagay na makakaapekto, anong mga bagay na naaapektuhan, 'di ba, ng kung ano man ang issue na inyong hinaharap sa ngayon. Okay? Para makapagdesisyon kayo ng mas maayos, makapagdesisyon kayo ng sound and fair for everyone. So we also have Moth Spirit, surrender now. Wow, Scorpio. Panawagan din ito para sa iba sa inyo, lalong-lalo na doon sa mga nag-i-insist, nagpipilit, no, na kung ano ang gusto nilang maging outcome, yun talaga ang dapat na maging outcome, 'di ba? Kasi sometimes may tendency tayong ganun eh, 'di ba? Kung ano yung in-envision natin sa isip natin, yun ang pinagpipilitan talaga natin na yun ang mangyari. Kahit nakikita natin, no, na hindi umuubra, no, yung ginagawa natin hindi umuubra, the more na nagpipili tayo, mas lalo nagkakaroon ng delays, nagkakaroon ng mga blockages, mas lalong nabubulilyaso, mas lalong sumusulpot ang maraming problema, pero pinagpipilitan pa rin, no, kung ano yung outcome na gusto niyang maging outcome. 'Di ba? That is already a sign, no? Kapag ka gano'n, sunod-sunod yung problema, sunod-sunod yung obstacle, sunod-sunod yung kumbaga hindi na natitigil, no, yung blockages. That is already a sign, no, that you need already to surrender that situation to the divine. 'Di ba? Kasi there could be something else, no, na para sa iyo. There could be something else that the divine is planning for you, no? Way better than kung ano man ang ine-expect ninyo na mangyari. 'Di ba? And maybe sa ngayon marirealize ninyo, for those of you, you know, na may ganong sitwasyon, maaaring around this time baka ma-realize ninyo, magkaroon na kayo ng illumination, no, sa isip ninyo na oo nga, ano, 'di ba? Parang hindi na 'to umuubra. 'Di ba? Hindi nangyayari kung ano yung gusto ko. So there could be something else, no, that the divine is planning for you. 'Di ba? Kaya kailangan nang isurrender mo na lang ang lahat. Okay? Surrender mo ang lahat at makikita mo, mararamdaman ninyo when you are surrendering everything to God, you will see na yung mga bagay na ginagawa ninyo will be smooth sailing,
At magkakaroon ng detour, no? Magkakaroon kayo ng detour kung ang pinagkakaabalahan talaga ninyo ay hindi yan ang para sa'yo. The divine universe is going to bring you to a different path. Kaya importante na lagi tayong makikinig sa ating intuition kasi yung intuition natin, that's divine guidance. Yan ang gabay, no, na pinapadala sa atin ng divine. At dadalhin tayo nito sa kung saan tayo dapat mapunta. You know, we need to pay attention to that, no? So, what else? We have, there is always enough. Koi fish spirit. There is always enough. Kaya hindi tayo pwedeng magsabi na, ay, hindi na ako aasenso, hindi ko na makukuha kung ano yung gusto ko, 'di ba? Hindi na ako magiging abundant, magiging productive, 'di ba? Kasi ganito, ganyan. Hindi po. So, lahat tayo, we are all entitled for the abundance of the universe. Kanya-kanya lang tayo ng timing. Iba-iba lang tayo ng timing sa pag-claim ng ating abundance. Iba-iba lang tayo ng approach sa buhay kung paano natin i-claim yung abundance na yan. No? At kung hindi tayo nagte-take action, kung hindi tayo nagsisipag, hindi tayo nagtsatsaga, hindi rin tayo makakarating dyan. 'Di ba? Kasi wala namang grasya na talagang bumabagsak lang sa lap natin, hindi ba? Kaya may kasabihan nga, 'di ba, na God helps those who help themselves. Kung hindi mo tinutulungan ang sarili mo, papaano ka tutulungan ng universe? 'Di ba? You really need to do your part. Hindi naman pwedeng babagsak na lang sa lap mo kung ano yung hinihingi mo, ano yung minimithi mo, 'di ba? Because no one is going to do it for you. You know, hindi naman gagawin ng ibang tao para sa iyo 'yun, 'di ba? Ikaw ang dapat mag-take action. Ikaw yung dapat magsipag, magtiyaga, at tutulungan ka ng universe na makamit mo kung ano yung minimithi mo. Okay? So, what else? We have number 59, starfish spirit open to infinite possibility. Ayan. So, maging bukas ka daw, no? Doon sa walang hanggan, walang katapusan na posibilidad and oportunidad. So, you will be blessed, no? With a continuous flow of possibilities. Parang you have the liberty to choose. Bibigyan ka ng liberty na mamili, no, kung ano yung oportunidad or posibilidad na gusto mo, you know, anong mga opportunity ang pasok sa criteria mo, sa tingin mo na kaya mo, yung ganon. So, we have number 42, you are never alone. Ayan. Kaya wag mong isipin na ikaw ay mag-isa, wag mong isipin na ikaw ay walang katulong, walang kasangga, walang karamay, because that's not true. Sabi ng author spirit, you are never alone. Unang-una, sa spirit realm, hindi ka nag-iisa. Nandiyan dyan ang universe, nandiyan ang Panginoon, yung mga angels mo, spirit guides mo, ancestors, nandiyan dyan sila para sa'yo. They are just a prayer away. 'Di ba? They're just a prayer away. You just need to reach out. Ganun din dito sa physical realm. Excuse me po. Dito sa physical realm, you know, meron din mga tao na pwedeng tumulong sa'yo, pwedeng maging karamay mo. Sometimes we just need to reach out. We just need to reach out. Kasi sa kabisihan ng mundo sa ngayon, people are, you know, yung mga oras nila, 'di ba, divided into so many things. Kaya maaaring merong mga taong hindi na, alam mo yun, hindi, kunwari, mga tao sa paligid mo, maaaring may mga tao dyan na hindi ka napapansin kasi they are so busy with their own lives, 'di ba? With their own family, with their kung ano nung mga pinagkakaabalahan pa nilang ibang material things, material na bagay, 'di ba? You just need to reach out. No, you just need to reach out and reach out to those people na alam mo din na talagang sila yung makakatulong sa iyo. Alam mo din na meron silang oras, no, na i-spend para sa iyo, yung ganun. Ask your inner self the answer to your question. Okay? Dahil alam mo, God, your soul knows kung ano yung sagot dyan sa tanong mo.
Kaya, you don't need to ask those questions kung ano man 'yan, mga bagay na hindi mo naiintindihan, mga bagay na kinalilito mo. You don't need to ask, that question to other people 'no, sa outside world mo, hindi kailangan. All you need to do is go deep within you and ask yourself, kasi your soul knows kung ano ang sagot diyan, okay? Good luck sa'yo. Thank you for watching Love and Light. Namaste.